Ano ang gagawin mo kung bigla na lang nanghina ang iyong puso at walang ibang tao sa paligid na makakatulong? Isa itong nakakabagabag na kaisipan, isang bagay na karamihan sa atin ay ayaw pag-isipan. Gayunpaman, para sa ating mga nasa ginintunan na edad, lalo na sa mga namumuhay ng mag-isa, ang sitwasyong ito ay nararapat na bigyan ng ating maingat na pansin. Ang katotohanan ay malinaw ngunit may pag-asa. Ang mga unang sandali ng isang cardiac event ay napakahalaga at ang pagiging maalam kung paano tumugon ay maaaring makapagligtas ng buhay. Ang magandang balita, kahit wala kang kasama, maaari kang gumawa ng mga makabuluhang hakbang upang protektahan ang iyong sarili sa mga kritikal na unang minuto. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang 7 mahahalagang aksyon na maaaring magligtas ng iyong buhay kung ikaw ay makakaranas ng atake sa puso habang nag-iisa. Ang mga estratehiyang ito ay hindi nangangailangan ng medikal na pagsasanay o mamahaling kagamitan. Kailangan lamang ng paghahanda at kamalayan. Aalamin natin kung paano matukoy ang mga pinakamaaga na babala, kung anong gamot ang dapat inumin kaagad, kung paano pag-aani ng trabaho ng iyong puso, at ang mga simpleng aksyon na maaaring bigyan ka ng mahalagang oras para dumating ang tulong. Manatili ka sa akin sa patnubay na ito dahil ang mga huling estratehiya na madalas nakakalimutan sa tradisyonal na payo ay maaaring maging pinakamahalagang bahagi para sa iyong kaligtasan. Siguraduhin nating ikaw ay handa, hindi natatakot dahil sa kaalamang ito. Hakbang 1. Pagtukoy sa mga maagang babala. Ang una at pinakamahalagang hakbang sa pag-survive ng nag-iisang atake sa puso ay ang pagkilala kung ano talaga ang pakiramdam nito, hindi lamang sa iyong dibdib, kundi sa buong katawan mo. Marami sa atin ang umaasang ang atake sa puso ay magpapakita ng dramatikong paraan na may pagkapit sa dibdib at agad na pagbagsak tulad ng nakikita sa mga pelikula. Ang katotohanan ay mas komplikado. Ang mga cardiac event ay kadalasang nagsisimula sa mga banayad na senyales na madaling ipagwalang bahala. Ang hinahanap mo ay isang malalim, hindi komportableng pakiramdam ng presyon o paninikip sa gitna ng iyong dibdib. Maaaring pakiramdam mo ay may nakaupo ng mabigat sa iyong dibdib o parang dahan-dahang humihigpit. Ang kawalang ginhawang ito ay maaaring dumating at mawala, na maaaring tuksuhin kang balewalain ito. Ngunit kung ito ay tumatagal ng lampas sa ilang minuto o paulit-ulit na bumabalik, seryosohin mo ito. Iba pang maagang palatandaan ay kinabibilangan ng hindi maipaliwanag na pangangapos ng hininga kahit na nagpapahinga. Maaaring pakiramdam mo ay katatapos mo lang umakyat ng hagdan kahit na ikaw ay nasa isang lugar na hindi gumagalaw. Ang ilan ay maaaring makaramdam ng kawalang ginhawa na kumakalat sa kanilang braso, balikat, leeg o panga. Ang iba naman ay maaaring makaramdam ng biglaang pagkahilo, pagpapawis ng malamig o pagduduwal at pagkahilo. Para sa marami sa ating nasa senior years, lalo na sa mga kababaihan, ang pakiramdam ay maaaring mas maipakita bilang presyon sa likod o tiyan kaysa sa pananakit ng dibdib. Isaalang-alang ang karanasan ni Margaret. Sa edad na 73, siya ay nag-aalaga ng kanyang mga halaman nang mapansin niya ang hindi pangkaraniwang paninikip sa kanyang mga balikat, halos tulad ng isang mabigat na shawl na nakapatong sa kanila. Nang sinundan ito ng kahirapan sa paghinga at hindi pangkaraniwang pagod, naalala niya ang isang artikulo tungkol sa mga hindi tipikal na sintomas ng atake sa puso. Ang kanyang mabilis na pagkilala at pagtugon ay malamang na nagligtas ng kanyang buhay. Tandaan, ang iyong katawan ay bumubulong bago ito sumisigaw. Sa mga atake sa puso, ang mga tahimik na babala na ito ay maaaring maging tanging pagkakataon mo upang kumilos bago mangyari ang seryosong pinsala. Kung maghihintay ka para sa malinaw at matinding pananakit ng dibdib, maaaring mawalan ka ng mahahalagang minuto o kahit oras. Sa susunod na may pakiramdam na may kakaiba, lalo na kung nakakaranas ka ng kombinasyon ng presyon, kahirapan sa paghinga, o hindi pangkaraniwang pagod, huminto at seryosohin ito. Huwag balewalain ang mga senyalis na ito o iugnay ang mga ito sa edad,
indigestion o pagkapagod. Ang pagkilala sa mga maagang babala na ito ang iyong unang pagkakataon para maligtas. Hakbang 2. Pakikipag-ugnayan sa emergency services nang walang pagkaantala. Kapag naghihinala kang maaaring nagkakaroon ng atake sa puso, ang iyong susunod na aksyon nang walang pag-aalinlangan ay dapat na tumawag sa emergency services. Huwag maghintay upang makita kung ang mga sintomas ay mawawala. Huwag subukang magmaneho ng iyong sarili. At huwag mag-alala tungkol sa paglikha ng gulo sa wala. Ang pagtawag para sa emerhensyang tulong ay hindi lamang ang pinakamabilis na daan sa tulong. Ito ang pinakamabisang aksyon na maaari mong gawin upang pangalagaan ang iyong buhay. Ang cardiac event ay hindi isang bagay na maaari mong lampasan gamit ang determinasyon. Bawat sandali ay napakahalaga. Kung mas matagal na kulang ng oxygen ang iyong heart muscle, mas malaki ang posibleng pinsala. Kapag tumawag ka sa 911, ang mga dalubhasang propesyonal ay agad na naghahanda habang sila ay papunta sa iyo. Nagdadala sila ng espesyal na kagamitan, kritikal na mga gamot, at ang kadalubhasaan upang patatagan ka kung ang iyong puso ay huminto sa daan patungo sa ospital. Bukod dito, kung ang iyong mga sintomas ay mabilis na tumindi, gaya ng kadalasang nangyayari, maaari kang mawalan ng kakayahang tulungan ang iyong sarili. Ito ang eksaktong dahilan kung bakit ang pagsubok na magmaneho ay kabilang sa pinakamapanganib na mga pagpipilian. Maaaring mawala ang malay tao na maaaring magdulot ng aksidente o pagkaantala ng iyong sariling paggamot. Hayaan ang mga propesyonal na pumunta sa iyo. Isaalang-alang ang karunungan ni Elizabeth sa edad na 78 nang nakaranas siya ng kakaibang sakit na naglalakbay mula sa kanyang dibdib hanggang sa kanyang panga, sinundan ng matinding pagod at pagkahilo. Ang kanyang unang naisip ay tawagan ng kanyang anak na babae. Pagkatapos ay naalala niya ang payo ng kanyang cardiologist. Kapag nag-iisa na may potensyal na sintomas ng puso, emergency services muna, tawag sa pamilya mamaya. Dumating ang mga paramedic habang ang kanyang mga sintomas ay lumala ng malaki. Sinabi nila sa kanya na ang agarang tawag ay malamang na nakapigil sa pangmatagalang pinsala sa puso. Hindi mo kailangang lubos na sigurado na ikaw ay nakakaranas ng atake sa puso upang humingi ng pang-emerhensyang tulong. Ang dispatcher ay hindi mababalisa kung maipapatunay na ito ay ibang bagay. Sa katunayan, mas gusto nilang tumugon sa isang maling alarma kaysa sa mawalan ng pagkakataon na magligtas ng buhay. Panatilihin ang iyong telepono na madaling maabot sa lahat ng oras, lalo na kung nakatira ka ng mag-isa. Kung nagsimula ang mga sintomas at naging mahirap ang pagsasalita, gamitin ang pang-emerhensyang feature ng tawag ng iyong telepono. Maraming modernong aparato ang may mga shortcut para tumawag ng tulong. Kahit na nakalock, familiarize ang iyong sarili sa mga feature na ito bago mo kailanganin ang mga ito. Hakbang 3. Wastong pag-inom ng aspirin. Matapos makipag-ugnayan sa emergency services, isa sa mga pinakamalakas na aksyon sa iyong abot kamay ay kapansin-pansing simple. Ngumuya ng isang aspirin tablet ng dahan-dahan at maingat. Tandaan na partikular kong sinabi na ngumuya, hindi lunukin, at gawin ito ng maingat kahit na nanginginig ang iyong mga kamay. Kung may access ka sa isang standard na 320 ml aspirin tablet at wala kang allergy o hindi umiinom ng blood thinners na salungat dito, ang simpleng hakbang na ito ay maaaring makabuluhang mapabuti ang iyong pagkakataon na makaligtas sa atake sa puso. Ang aspirin ay gumagana sa pamamagitan ng pagpapanipis ng dugo, tumutulong na hadlangan o pigilan ang paglaki ng blood clot na maaaring humaharang sa isa sa iyong coronary arteries, ang mismong hadlang na nagdudulot ng atake sa puso. Sa pagnguya kaysa sa paglunok ng buong tablet, pinabibilis mo ang pagsipsip nito sa iyong bloodstream. Ipinapakita ng pananaliksik na ang simpleng teknik na ito ay maaaring makapag-ingat ng kritikal na minuto. Minsan sapat upang mapanatili ang ilang daloy ng dugo, hanggang sa dumating ang propesyonal na tulong. Bagaman karaniwang mainam na huwag uminom ng aspirin nang walang laman ang tiyan,
Sa panahon ng hinihinalang atake sa puso, ang panganib ng patuloy na pagbubuo ng clot ay mas malaki kaysa sa alalahanin na ito. At kung mayroon ka lamang coated o extended release na aspirin, ngumuya pa rin ito. Kailangan mo na magsimula ang mga epekto ng mabilis hanggat maaari. Isaalang-alang ang karanasan ni William sa edad na 77. Habang nagbabasa sa kanyang paboritong upuan, naramdaman niya ang paninikip na kumakalat sa kanyang dibdib at sa kanyang kaliwang braso. Naalala ang impormasyon mula sa kanyang huling check-up, ngumuya siya ng aspirin habang naghihintay sa ambulansyang tinawagan niya. Ipinaliwanag ng kanyang cardiologist na ang isang aksyon na ito ay malamang na nakapagpababa ng pinsala sa kanyang heart muscle sa pamamagitan ng pagpigil sa clot mula sa ganap na pagharang sa daloy ng dugo. Kung nakatira ka ng nag-iisa, siguraduhin na madaling ma-access ang aspirin. Mag-imbak ng ilan sa iyong nightstand, kitchen drawer o kahit sa iyong wallet. I-verify na hindi pa ito paso at ipaalam sa iyong mga mahal sa buhay kung saan mo ito iniimbak kung sakaling kailanganin nila kang tulungan. Yung simpleng pagkilos na ito ay maaaring magmukhang napakasimple upang maging makabuluhan. Ngunit ito ay nakabatay sa solidong medikal na agham at ginagamit ng mga emergency responders sa buong mundo. Ang pagnguya ng aspirin sa panahon ng pagsisimula ng atake sa puso ay hindi lamang magandang payo. Ito ay isang napatunayang pakikialam na sa kritikal na unang minuto ay maaaring makapagtukoy kung ikaw ay gagaling ng lubos o magdurusa ng permanenteng pinsala. Hakbang 4. Pagpoposisyon sa sarili para suportahan ang paggana ng puso. Kapag nakatawag ka na para sa tulong at nakainom ng aspirin, ang iyong susunod na prioridad ay simple ngunit lubhang mahalaga: bawasan ang kilos. Humanap ng ligtas, komportabling nakaupo o nakahigang posisyon at manatili doon. Hindi ito ang sandali upang magtipon ng mga gamit, mag-ayos ng mga kasangkapan, o subukang i-unlock ang maraming pinto maliban kung ganap na kinakailangan. Anumang karagdagang pisikal na pagsisikap ay naglalagay ng dagdag na kahilingan sa iyong puso na nahihirapan ng panatilihin ang sapat na supply ng oxygen. Mabuti, umupo na may wastong suporta sa likod, mga paa ay pantay sa sahig, at mga braso ay komportableng nakasandal. Ang posisyon na ito ay nakakatulong na mabawasan ang trabaho ng iyong puso habang naghihintay ng medikal na tulong. Kung may nangyaring pagkahilo, humiga sa iyong tagiliran na ang ulo ay medyo nakataas. Ang pinakamahalaga, labanan ng udyok na tiisin ang kawalang ginhawa. Ang determinasyon na iyon ay maaaring nakatulong sa iyo sa buong buhay sa iba pang mga hamon. Ngunit sa kritikal na sandaling ito ay kumakatawan sa isang hindi kinakailangang panganib. Maraming tao ang nahihiya sa pagtawag ng tulong at pagkatapos ay tila walang ginagawa. Ngunit huwag magkamali. Ang walang ginagawa sa kontekstong ito ay talagang paggawa ng isang napakahalagang bagay. Ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa iyong puso na maging matatag. Pinapanatili ang iyong paghinga ng sinusukat at pinapanatili ang limitadong supply ng oxygen ng iyong katawan. Kunin ang karanasan ni Dorothy sa edad na 83. Nang naramdaman niya ang presyon na kumakalat sa kanyang dibdib, ang kanyang instinct ay mag-ayos at iligpit ang mga pinggan ng umaga bago dumating ang tulong. Pagkatapos ay naalala niya ang payo ng kanyang doktor. Kung maari itong maging problema sa puso, umupo ka agad. Ang lahat ng iba pa ay maaaring maghintay. Siya ay naupo sa kanyang upuan at nanatiling hindi gumagalaw hanggang dumating ang mga paramedic. Ipinaliwanag ng emergency physician sa ibang pagkakataon na ang kanyang pagkakapirmi ay malamang na nakapigil sa pag-unlad ng kanyang mga sintomas tungo sa cardiac arrest. Kaya kung nagsimula kang makaranas ng mga babala, presyon, kahirapan sa paghinga, pagkahilo, huwag subukang tapusin ang anumang gawain na ginagawa mo. Huminto ka agad o gumalaw ng kaunti hanggat maaari sa isang ligtas na lokasyon. Umupo o mahiga ng hindi gumalaw, huminga ng dahan-dahan at hayaan ang iyong katawan na magtuon sa pinakamahalagang gawain nito, ang kaligtasan. Isang kadalasang nakakalimutang detalye.
Kung naupo ka sa isang upuan na walang armrest, panatilihin ang wastong postura sa halip na hayaan ang iyong katawan na bumaba. Panatilihin ang iyong spine na may suporta at mga daanan ng paghinga na maluwag. Kung mas relaxed at wastong nakahanay ang iyong posisyon, mas kaunti ang strain sa iyong puso. Hakbang 5. Pagtitiyak ng access para sa emergency responders. Kung mayroon ka pang sapat na lakas matapos tumawag para sa tulong at humanap ng matatag na posisyon, isa sa pinakamahalagang hakbang na maaari mong gawin ay i-unlock ang iyong harapang pinto. Maaaring magmukhang maliit na detalye ito, ngunit sa panahon ng emergency, kahit ang mga segundo ay mahalaga at ang isang nakalak na pinto ay maaaring magpahuli ng paggamot na makapagliligtas ng buhay. Habang ang mga paramedic ay sinanay upang pumilit na pumasok kung kinakailangan, ang paraang ito ay nagdaragdag ng oras, nagdudulot ng pinsala sa ari-arian at maaari pang makagulat o makasakit sa iyo kung ikaw ay malapit sa entry point. Sa pag-unlock ng pinto ng maaga, pinapayagan mo silang makapasok kaagad at magsimulang mag-alaga ng walang pagkaantala. Ang simpleng aksyon na ito ay maaaring makapag-ingat ng mga kritikal na minuto, oras na desperadong kailangan ng iyong puso. Kung nakatira ka ng mag-isa, lalo na sa isang apartment building or gated community, isaalang-alang ang logistics bago mangyari ang emergency. Madali bang ma-access ang iyong pinto mula sa labas? Malinaw bang makikita ang iyong address? Mayroon bang spare key na maaaring ma-access ng isang taong malapit? Ang mga konsiderasyong ito ay maaaring magmukhang hindi importante hanggang bigla silang maging kritikal. Isaalang-alang ang pag-iingat ni Robert sa edad na 74. Nakatira sa isang senior community, nakaranas siya ng pressure sa dibdib at kahirapan sa paghinga ng maaga isang umaga. Agad siyang tumawag sa 911, uminom ng aspirin at naglakad upang i-unlock ang kanyang apartment door at ang entrance door ng building. Sinabi sa kanya ng mga paramedic na ang mga na-unlock na pinto na iyon ang nagpapahintulot sa kanila na marating siya ng halos 2 minuto na mas mabilis kaysa kung kailangan nilang makipag-ugnayan sa building security. Potensyal na mga minutong makapagliligtas ng buhay. Kung ang paglalakad sa pinto ay pakiramdam ay hindi matatag o mapanganib, unahin ang iyong kaligtasan, manatiling nakaupo at magtuon sa kontroladong paghinga. Gayunpaman, kung ikaw ay malapit sa pinto at pakiramdam ay sapat na matatag upang marating ito ng ligtas, ang pag-unlock nito ay isang matalinong pag-iingat. Maaari mo ring isaalang-alang ang pagkakabit ng isang smart lock na may remote access capability o isang medical lockbox para sa pang-emergency na pag-iimbak ng susi, lalo na kung nakatira ka ng mag-isa o may mga hamon sa paggalaw. Ang mga simpleng paghahanda na ito ay nagpapahayag sa mga emergency responder na ginawa mo ang lahat ng posible upang tulungan silang tulungan ka. Hakbang 6. Mabisang paggamit ng mga feature ng telepono. Habang naghihintay ng mag-isa sa panahon ng hinihinalang atake sa puso, ang iyong telepono ay naging higit pa sa isang aparato ng komunikasyon. Ito ay nagiging iyong lifeline. Isa sa mga pinakamatalinong paraan upang gamitin ito sa kritikal na sandaling ito ay sa pamamagitan ng pag-activate ng speaker mode kapag nakikipag-usap sa emergency services. Ang hands-free na paraan na ito ay nagbibigay daan sa iyo na makipag-usap sa mga dispatcher nang walang pisikal na strain ng paghawak ng aparato sa iyong tainga. Kapag nakakaranas ka ng cardiac distress, kahit ang simpleng gawa ng paghawak ng isang bagay ay maaaring maglimita sa paghinga at magpataas ng kawalang ginhawa. Ang paggamit ng speakerphone ay nagbabawas ng pisikal na pagsisikap at nagpapahintulot sa dispatcher na marinig ka ng malinaw kung bigla kang maging masyadong mahina upang magsalita ng normal. Pinapayagan din nito silang makita ang mahahalagang background cues, ang iyong mga pattern ng paghinga, mga galaw, kahit na mga banayad na pagbabago sa iyong boses na maaaring magpahiwatig ng lumalalang mga sintomas. Bukod sa agarang paggamit na ito, bawat smartphone ngayon ay nag-aalok ng isa pang mahalagang feature,
ang iyong medical ID profile. Sa karamihan ng mga aparato, ang impormasyong ito ay ma-access kahit mula sa nakalock na screen. Ang digital tool na ito ay nag-iimbak ng mga mahahalagang detalye tulad ng iyong edad, mga kilalang allergy, kasalukuyang mga gamot at umiiral na mga medikal na kondisyon. Kung mawalan ka ng malay bago dumating ang tulong, ang madaling magagamit na impormasyong ito ay makapag-save ng mahalagang oras at gagabay sa mga kritikal na desisyon sa paggamot. Isaalang-alang ang karanasan ni Helen sa edad na 80. Siya ay naging unresponsive bago dumating ang mga paramedic. Ngunit dahil ganap niyang nakumpleto ang medical ID ng kanyang telepono, agad na nalaman ng emergency team na siya ay umiinom ng blood thinners at may nakaraang cardiac stent. Ang impormasyong ito ay nakapigil sa potensyal na mapanganib na medication interactions at nag-impluensya sa kanilang approach sa paggamot sa panahon ng transport sa ospital. Ang pag-setup ng impormasyong ito ay nangangailangan lamang ng ilang minuto ng iyong oras, ngunit maaaring maging napakahalaga. Isama ang iyong buong pangalan, petsa ng kapanganakan, mga makabuluhang medikal na kondisyon, kasalukuyang mga gamot, mga allergy, at hindi bababa sa 2 emergency contacts. Ang feature na ito ay hindi lamang para sa mga mahilig sa teknolohiya. Ito ay isang mahalagang tool para sa sino mang maaaring mangailangan ng tulong balang araw kapag hindi na kayang magsalita para sa kanilang sarili. Kung magsisimula kang makaranas ng mga cardiac symptoms, gamitin ang speaker function ng iyong telepono, panatilihin ang koneksyon sa emergency services at magtiwala sa kanilang patnubay. Ang kanilang kalmadong boses at malinaw na mga tagubilin ay maaaring gawing mas hindi nakakatakot ang panahon ng paghihintay. At kung ang iyong kondisyon ay lumalala bago dumating ang tulong, ang iyong maayos na nakakonfigure na telepono ay maaari pa ring magbigay ng kritikal na impormasyon kapag hindi mo na magawa. Hakbang 7. Paggamit ng mga teknik sa paghinga upang suportahan ang paggana ng puso. Sa panahon ng cardiac event, natural na ang pagkabalisa ay mabilis na tumataas. Pakiramdam ay masikip ang iyong dibdib. Ang mga kaisipan ay magulo at chaotic. At bawat lumilipas na segundo ay tila umaabante ng napakabagal. Gayunpaman, sa gitna ng krisis na ito, mayroon ka pa ring isang makapangyarihang tool, ang iyong paghinga. Kung gagamitin ng mabisa, maaari nitong tulungang patahimikin ang iyong nervous system ng sapat para bigyan ang iyong puso ng pagkakataon na lumaban. Ang kontroladong paghinga ay hindi makakalutas sa pinagbabatayang cardiac issue, ngunit maaari nitong maiwasan ang pagbagsak ng iyong katawan sa shock habang naghihintay ng propesyonal na tulong. Kung mas nababalisa ka, mas mabilis na tataas ang iyong heart rate. Ngunit ang sadyang paghinga ay maaaring maingat na makamodulate ng tugon na ito. Hindi mo kailangan ng mga espesyalidad na teknik. Subukan ang simpleng approach na ito. Huminga ng dahan-dahan sa pamamagitan ng iyong ilong sa loob ng humigit kumulang 4 na segundo. Huminto sandali. Pagkatapos ay huminga ng dahan-dahan sa pamamagitan ng iyong bibig sa loob ng humigit kumulang 6 na segundo. Ulitin ang pattern na ito. Magtuon ng buo sa matatag na rhythm na ito. Ang sadyang paghinga na ito ay nagbibigay sa iyong katawan ng isang stabilizing anchor at maaaring makatulong na maiwasan ang mga mapanganib na heart rhythm disturbances na na-trigger ng matinding stress. Isaalang-alang ang karanasan ni Thomas sa edad na 85. Nang tumama ang matinding pananakit ng dibdib, ang kanyang agarang tugon ay labis na panik. Ngunit naalala niya ang isang breathing exercise na itinuro ng kanyang cardiology nurse sa panahon ng rehabilitasyon matapos ang kanyang mga nakaraang problema sa puso. Nagtuon siya ng buo sa bawat sinusukat na paghinga, nanatiling hindi gumagalaw at unti-unting naramdaman ang panik, bagaman hindi ang sakit na nagsimulang bumaba. Sa panahon na dumating ang mga paramedic, ang kanyang puso ay nasa distress pa rin, ngunit hindi umabot sa kompletong cardiac arrest. Patuloy kong sinasabi sa sarili ko, matatag na paghinga, matatag na puso. Pagbabahagi niya sa ibang pagkakataon.
Hindi nito nawala ang atake sa puso, ngunit naniniwala ako na pinanatili akong malay hanggang sa dumating ang tulong. Maaari mong i-practice ang teknik ng paghinga na ito ng regular habang nagpapahinga, sa mga sandali ng normal na stress o kahit habang nanonood ng telebisyon. Kung mas pamilyar ito, mas natural na babalik ang iyong katawan dito sa mga tunay na emergency. Ang kontroladong paghinga ay hindi magrepare ng mga napinsalang arteries, ngunit maaari itong makatulong na mapanatili ang daloy ng oxygen at suportahan ang paggana ng iyong puso sa kritikal na mga minuto bago magsimula ang propesyonal na pangangalaga. Ang pag-survive ng atake sa puso habang nag-iisa ay hindi simpleng usapin ng pagkakataon. Ito ay tungkol sa kamalayan, paghahanda at sadyang aksyon. Ang 7 hakbang na ito ay maaaring lumitaw na simple individual, ngunit sama-sama ay bumubuo sila ng isang makapangyarihang balangkas na maaaring magligtas ng iyong buhay. Kilalanin ang pinakamaaga na mga babala. Makipag-ugnayan sa emergency services ng walang pag-aalinlangan. Uminom ng aspirin kung naangkop, bawasan ang pisikal na pagsisikap, padaliin ang emergency access sa iyong tahanan, gamitin ng matalino ang mga kakayahan ng iyong telepono, at gumamit ng kontroladong paghinga upang suportahan ang paggana ng puso. Bawat hakbang ay nagbibigay ng mahalagang karagdagang oras. Bawat isa ay nag-aalok ng antas ng kontrol sa isang nakakatakot na sitwasyon, at bawat isa ay pinatitibay ang isang mahalagang katotohanan. Kahit nag-iisa, hindi ka walang kapangyarihan. Ang cardiac event ay maaaring parang ang pinakahuling sandali ng kahinaan at pagiging nag-iisa. Ngunit ang mga estratehiyang ito ay nagpapaalala sa atin na palagi tayong may mga option at resources, kahit sa ating pinakamahirap na mga sandali. Hinihikayat ko kayong magmuni-muni sa kung ano ang pinaka-nagresonar sa inyo ngayong araw. Mayroon bang hakbang na hindi mo pa naisip dati? Isang estratehiya na ngayon ay tinitingnan mo ng iba. Isipin kung paano mo maaring isama ang kaalaman na ito sa iyong sariling buhay, at marahil ay ibahagi ito sa mga mahal sa buhay. Ang impormasyong ito ay hindi lamang maaaring mapanatili ang iyong kapakanan. Maaaring protektahan nito ang isang mahalaga sa iyo. Gusto kong marinig ang iyong mga saloobin. Mangyaring mag-iwan ng komento na nagbabahagi ng isang pananaw na nakuha mo ngayon at kung paano mo balak itong ilapat. Ang iyong mga karanasan at pananaw ay mahalaga sa aming komunidad. Kung sa tingin mo ay nakakatulong ang impormasyong ito, mangyaring suportahan ang aming mga pagsisikap sa pamamagitan ng pag-like sa video na ito, pag-subscribe sa aming channel, at pagbabahagi ng patnubay na ito sa iba pang maaaring makinabang. Ang iyong pakikilahok ay nagbibigay daan sa amin upang ipagpatuloy ang pagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan para sa aming pinahahalagahang senior community. Salamat sa iyong atensyon ngayon. Sumali sa amin sa susunod na pagkakataon habang sinasaliksik natin ang isa pang mahalagang aspeto ng pagpapanatili ng kalusugan at kalayaan sa ating mga ginintuang taon.